At kaugnay ng mga naganap na sunog sa Mandaluyong City, makakapanayam po natin ngayon sa linya ng telepono si Superintendent Nahum Taroza, Fire Marshal sa Mandaluyong. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir, sa naganap po na sunog sa Mandaluyong, una po sa Barangay Addition Hills kung saan aabot sa 300 pamilyang apektado at yung isa naman ay sa Barangay Barangka na umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Kamusta na po ang investigasyon natin sa dalawang sunog na yan? Yung sa Barangka ay itaas po. Ito po ay dahil po sa outlet na nag-short circuit po yung outlet dahil nga po kaya nga po yung kanilang kuryente. So pumutok po yun. At ito po mga bahay na 5 ito po ay mga ancestral houses. Mga 50 years above na ang mga edad ng mga bahay nito. Kaya ito puro kahoy na at puro rupe. At kaya talaga po napakabilis po yung kumarat ang apoy. Tungkol naman po sa Addition Hills, yung sa Block 41, naapektuhan po dito ay ang Zone 3, 4, and 5. Ito po ay nagsanhi po dahil sa may bata po naglagay ng kandila sa ibabaw ng plastic cabinet. At ito po ay pinagsimulan ng apoy at kumalat na po sa mga karakaratig na bahayan. At ito po ay bali naapula po namin mga mag-aalasis na at ang mga naapektuhan po ay ngayon ay nasa multipurpose po ng correctional at yung po ay nasa basketball court po ngayon. Sir, sa dalawang sunog na nangyari dyan sa inyong lungsod, ay napansin po natin, batay sa impormasyong nakuha rin natin mula sa inyong tanggapan, ay medyo nahirapan sa pagresponde itong ating mga bumbero sa dalawang sunog dahil makikitid-andan. Problema ba ang fire code or building code dyan sa inyong lugar kung bakit kulang daw ng fire hydrant, hindi maipasok yung mga host ng mga bombero at hindi rin makapasok itong ating mga truck na pamatay sunog? Opo, dito po sa welfare bill, meron naman pong kalsada sa main road, kaya na talagang mas maliliit lang po na takangakasya. At ang nakapag-isa po nagpahirap sa amin, yung po mga nagsisilikas na mga residente, yung mga gamit po nila, yung mga ref nila, yung mga cabinet nila, ay nakakalsada po. So, ang tendency po ng dapat na 2 linya ng bumbero na dapat na makagamit, 1 linya na lang po aming naokupa dahil po puno na po ng mga gamit at mga tao. Napakakapal po ng mga tao po doon sa lugar na yon. Tapos, ang fire hydrant naman po ay magkabilaan lang po. 2 lang po ang fire hydrant na nagamit namin at ay mga 300 feet po ang layo ng bawat isa. So, nasa bandang gitna po siya. Okay, sir, we understand. Pero nagkaroon rin po ng malaking sunog sa Barangay Addition Hills na umabot pa sa general alarm nung nakaraang Nobyembre. Pwede ba nating masabi na medyo fire-prone talaga ang lugar na ito? Although familiar kami dyan sa place na sinasabi, no? Madaming mga dikit-dikit talagang bahay dyan. Opo, at talaga po yung nung last year naman po na sunog, yun naman po, isanhin naman po yun ng mga kapabayaan po ng mga mamamayan. Dahil yung mga wiring po ng mga Meralco, na kung makikita po ninyo, parang spaghetti, yung maraming labat, ginagawa po nila sampayan. Ginagawa nila sampayan yung Meralco line. So, ito po ay nahihila at nagsanhi po ng short circuit, kaya po nag-apoy. Ito pong Addition Hills, ito po ay talagang fire-prone areas po ito dahil ito po ay hanggang Block 41 po ito, 1 hanggang 41, na bawat block po ay naglalaman po ng mga 300 houses na mga mostly light material. So talaga pong ito ang aming tutukan at marami na po kaming mga plano rito para lagyan namin ng mga fire hydrants ng lugar na ito. Ang problema lang po namin ay minsan kung naglalagay kami ng fire hydrant, ay ginagamit po ng mga taong bayan. So, ang tendency po, gagal naman nila water, inaalis po nila. Then under MOA, hindi po dapat gamitin ng mga fire hydrant pag hindi pa sunog. Okay, maraming salamat Superintendent Nahum Taroza, Fire Marshal ng Mandaluyong City.